Ang kalangitan ng Mexico City ay bukang liwayway sa isang ginintuang tono na naghahalo ng polusyon at pangako. Sa kahangahangang distrito ng Polanco, kung saan ang mga gusali ay nagninining tulad ng mga modernong templo ng mga piling tao, si Gael Monteverde, isang nakalaan at mahiwagang bilyonaryo, ay nagmaneho ng mga avenue sa kanyang nakabaluti na Rolls-Royce Phantom. Ang kanyang ekspresyon ay tulad ng isang nagmamayari ng mundo, at gayon pa man tinitingnan niya ito ng may pagkainip. Tagapagmana ng Monteverde Group, isang imperyo na may mga negosyo mula sa infrastruktura hanggang sa teknolohiya ng pagtatanggol, si Gael ay hinubog mula sa isang maagang edad upang mangibabaw. Ngunit sa edad na 39, kasangkot sa corporate takeovers at peking mga ngiti sa lipunan, isang bagay sa kanyang mga mata ang nagbigay sa kanya ng layo siya ay nasira sa loob. Sa kabilang panig ng bayan, kung saan ang mga basag na bangketa at mga nagtitinda sa kalye ay nangingibabaw sa eksena, sinisikap ni Marisol Villa na protektahan ang kaunting natitira sa kanya, isang lumang kumot, isang tumutulo na backpack at ang buhay na tumubo sa kanyang tiyan. Sa 6 na buwang pagbubuntis, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtulog malapit sa istasyon ng metro ng Hidalgo, pag-improvise ng mga kanlungan gamit ang karton at pagharap sa kawalang-malasakit ng libo-libo na nakakita sa kanya nang hindi siya nakikita. May buhay na si Marisol. Nagtrabaho siya sa isang panaderya sa bayan hanggang sa matanggal siya sa isang hindi makatarungang paratang. Nawalan siya ng inuupahang kwarto, cellphone, mga dokumento. Mabilis na nawala ang ama ng sanggol ng pangako niya ang kanyang suporta. Mula noon, ang pagligtas ay ang tanging posibleng pandiwa. Inulit ng kanyang panloob na tinig, hindi ko hahayaang ipanganak ang sanggol na ito sa kalye. Samantala, lihim na nagpulong ang lupon ng mga direktor ng Monteverde Foundation. Nakatanggap si Gael ng isang nakatalukbong na ultimatum mula sa kanyang namamatay na lolo. Ang paghalili ng kumpanya ay hindi mapagpasyahan sa pamamagitan lamang ng merito. Ang matandang si Vicente Monteverde, tagapagtatag ng lahat, ay nais na ang kanyang apo ay hindi lamang maging malakas sa negosyo, kundi isang taong may kakayahang bumuo ng isang tunay na pamilya na may layunin at pagiging sensitibo. At nilinaw niya kung sino ang unang nagbigay sa kanya ng lehitimong apo sa tuhod ay magmamana ng pagkapangulo habang buhay. Kung hindi, ang konglomerado ay mabubulok sa mga shareholder, isang bagay na hindi nais ng sinumang miyembro ng pamilya. Naramdaman ni Gael ang suntok na parang isang pang-aapi. Hindi ako naniniwala sa pag-aasawa o pagiging magulang. Para sa kanya, ang emosyon ay mapanganib na pagkagambala. Nawalan ng kontrol sa imperyo. Hindi katanggap-tanggap. Doon nagsimulang mabuo ang isang plano paano kung makatagpo siya ng isang tao na buntis na. At sino ang pumayag na magpanggap na ina ng kanyang hinaharap na tagapagmana? Pagkatapos, sa isang umaga ng pinong hamog at nalilito na mga kaisipan, nakita ni Gael si Marisol sa unang pagkakataon. Nakaupo siya sa bangketa, natatakpan ng punit na shawl, at niyayakap ang kanyang tiyan na tila ito na ang kanyang huling kayamanan. Ang kanyang tingin ay tumama sa kanya na parang suntok, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katatagan. Wala namang hinihingi ang babaeng yon. Lumalaban siya. Bumaba si Gael sa kotse, isang bagay na hindi maisip para sa isang tulad niya, at lumapit. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang security guard, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong gagawin o sasabihin niya, ngunit may isang bagay sa marumi at malakas na tingin na yon ang tumawag sa kanya. Isang salpok, marahil. O ang simula ng isang bagay na hindi maaaring mahulaan kahit na ang pinakamadiskarteng tao sa lungsod. Ang Polanco, tahanan ni Gael Monteverde, ay isang kapitbahayan kung saan ang bawat harapan ay nagtatago ng isang tahimik na paligsahan para sa katayuan. Ang iyong triplex apartment ay sumasakop sa mga pinakamataas na palapag ng isang gusali na may mga malalawak na tanawin ng Lincoln Park. Sa loob, ang lahat ay otomatiko, mga kurtina na nagbubukas na may mga sensor, mga alak na kinokontrol ng boses, at isang aklatan na mukhang mas katulad ng isang art gallery. Ngunit taliwas sa pagiging sopistikado na ipinapakita niya, nabubuhay si Gael na napapalibutan ng kawalang kabuluhan, mga hapunan ng walang pag-uusap, mga partido na puno ng mga estranghero at mga pagpupulong sa negosyo kung saan nagpapanggap siyang nagmamalasakit. Ang mundo ni Gael ay umiikot sa kontrol. Sa murang edad pa lang ay natuto na siyang huwag magpakita ng damdamin dahil ang emosyon ay kahinaan. Ang pagkawala ng kanyang ina sa edad na 12 at ang emosyonal na katahimikan ng kanyang ama ay gumawa sa kanya ng isang may sapat na gulang na nagtitiwala sa mga kontrata ng higit pa sa mga pangako.
Ang kanilang mga relasyon ay maikli, transactional. Ngunit kahit na nakabalot sa karangyaan, ang kawalan ng anumang bagay na tunay ay nababagabag sa kanya, kahit na hindi niya ito inaamin ng malakas. Samantala, sa lihim na tao ng lungsod, nakaligtas si Marisol sa mga gilid ng lahat. Nagtago siya sa mga puwang na hindi umiiral sa mga mapa, alam ang pinakamahusay na mga lugar upang humingi ng tulong nang hindi nagagalit at natutunan na makatakas sa mga nagbabantang hitsura. Siya ay 26 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang dekada ng sakit. Ang pagbubuntis, bagamat hindi inaasahan, ay naging dahilan niya para labanan. Hindi siya nangangarap ng mga kastilyo, ngunit ng isang malinis at ligtas na lugar kung saan ang sanggol ay maaaring matulog ng walang tunog ng mga sungay o sirena. Umiiwas si Marisol sa mga kanlungan. Sinubukan niya, ngunit naharap siya sa mga kritikal na hitsura, pagnanakaw at walang kabuluhang mga pangako. Magtiwala sa mga bangketa kaysa sa kabaitan. At kahit doon, nakaupo kasama ang kanyang lumalaking tiyan, hawak pa rin niya ang isang lumang aklat ng mga bata na may punit na pabalat, ang tanging labi ng isang dating magandang pagkabata. Ito ang tahimik mong binabasa sa iyong anak gabi-gabi, na para bang mapoprotektahan mo sila mula sa mundo sa pamamagitan ng matatamis na salita. Sa parallel universe ng dalawang karakter na ito, ang mga pangalawang karakter ay nagsusuot din ng kanilang sariling mga layer. Si Renata, ang nakababatang kapatid ni Gael, ay isang visual artist na nakatira sa Oaxaca. Nakipaghiwalay siya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtanggi sa pamumuhay ng korporasyon, ngunit pinapanatili niya ang isang malakas na emosyonal na koneksyon sa kanyang kapatid, kahit na hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon. Siya ang magiging emosyonal na bono na nawala ni Gael. Si Padre Julin, isang pari na tumutulong sa mga walang tirahan, ay nakikilala si Marisol sa pamamagitan ng paningin. Hindi siya humahatol o nangangako ng mga himala, kundi nag-aalok siya ng pakikinig at tinapay. Siya ay magiging isang karakter na, bagamat maingat, ay magtatanim ng mga binhi ng kung ano pa rin si Marisol. Si Esteban, ang kanang kamay ni Gael, ay isang dating marketing executive na naging solver ng mga problema ng bilyonaryo. Tinitignan niya ang panukala ni Gael ng may pag-aalinlangan, ngunit nauunawaan niya na ang pag-abala sa damdamin ay isang teritoryo kung saan kahit ang kontrol ni Gael ay hindi gumagana. Si Don Vicente Monteverde, ang patriarka, ay isang matigas na matandang lalaki na may malalim na tinig at mga mata na nakakatakot pa rin sa sinuman. Bagamat nanghihina, ang kanyang pakiramdam ng pamana ay hindi natitinag. Ang paraan ng pagmamasid niya sa mundo ay lipas na, ngunit ito mismo ang pangitain na magdadala sa imperyo sa bingit. Ang mga mundong ito, ang isa ay marmol at ang isa pa ay basag na konkreto, ay malapit ng magbangga. At ang Mexico, na may hilaw na kagandahan at mga kontradiksyon sa lipunan, ay magiging perpektong setting para dito. Kinabukasan matapos ang tahimik na engkwentro sa bangketa, bumalik si Gael Monteverde sa parehong lugar. Tiningnan niya mula sa malayo bago lumapit. Si Marisol, tulad ng umaga kanina, ay tahimik na nagbabasa sa kanyang tiyan. Nang mapansin niya ang kanyang presensya, tumingala siya ng may halong pag-iingat at pagsuway hindi karaniwan para sa isang lalaking nakasuot ng Italian suit na harapin ang isang buntis na babae sa kalye nang hindi agad ibinaling ang kanyang mukha pagkatapos. Ipinakilala ni Gael ang kanyang sarili sa ilang mga salita at, sa halip na limos o pagkain, ginawa niya ang hindi maisip kailangan kong gumawa ng isang panukala. Tumawa ng tuyo si Marisol. Narinig na niya ang lahat pero ang proposal ng isang milyonaryo. Parang joke lang. Ipinaliwanag niya ang kanyang ideya ng may kirurhiko na lamig kailangan kong magpanggap kang ina ng isang anak ko. Hanggang sa kapanganakan lamang. Bilang kapalit, magkakaroon sila ng pabahay, pangangalagang medikal, pagkain, seguridad. Pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang iyong buhay ng may dignidad kahit na may isang halaga upang magsimulang muli. Tiningnan siya ni Marisol na parabang baliw. At marahil ito ay. Ngunit may isang bagay tungkol sa panukala na mas nasaktan kaysa sa alok mismo ang ideya ng pagbebenta ng kanyang pagbubuntis na parang ito ay isang kalakal. Bakit ako? Tanong niya. Kasi buntis ka na. Parang hindi siya yung tipo ng tao na nag-aalaga ng mga kalokohan. Ang pariralang iyon ay tumama sa kanya ng husto. Totoo iyon. Lagi niyang tinatanggihan ang awa. Ngunit ang pagtanggap sa kasunduan na iyon ay tila immoral. O desperately practical lang. Humingi ng 24 oras si Marisol. Gusto kong mag-isip.
At ang pag-iisip ay isang luho na bihira niyang magkaroon. Nang gabing iyon, sa ilalim ng isang overpass, yakap ang kanyang sariling katawan, tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Walang romansa sa proposal na iyon. Malamig na luhi ka lang. Ngunit paano kung ito lang ang pagkakataon na mailigtas ang kanyang sarili at ang sanggol? Kinabukasan, nagpakita siya sa parehong lugar. Sa isang malakas na tinig, sinabi niya, tinatanggap ko. Gagawin ko ito para sa anak ko. At para sa akin. Hindi para sa iyo. Ang kontrata ay nilagdaan sa isang maingat na apartment sa Coyoacán. Si Stephen, ang tapat na squire ni Gael, ang nagasikaso ng lahat. Mga medikal na pagsusuri, bagong damit, pekengi. Si Marisol ay pinalitan ng pangalan na Luciana Prado, isang Diumanoy consultant para sa mga European na bumalik sa Mexico na buntis kay Gael, ang kanyang dating kasintahan mula sa kanyang kabataan. Tahimik ang mga unang araw. Iniwasan ni Gael ang pakikipag-ugnayan. Marisol din, ngunit unti-unti, ang maliliit na kilos ay dumating. Nagiwan siya ng isang libro sa mesa, nagiwan siya ng tsokolate sa sala. Hindi isang salita. Stocks lamang. Na para bang ipinanganak ang isang code ng paggalang. Ngunit hindi tumigil ang mundo sa labas. Gustong-gusto ng media ang mga haka-haka tungkol sa buhay pag-ibig ni Gael. Maya-maya pa ay lumabas na ang balitang malapit na siyang maging ama. Si Don Vicente, ang lolo, ay humingi ng hapunan. Nais niyang makilala ang ina ng kanyang apo sa tuhod. Ang tensyon ay walang katuturan. Nadyensayo si Marisol ng mga linya sa harap ng salamin. Binanggit ni Gael ang bawat detalye ng kanyang sasabihin. Ngunit, sa oras ng pagpupulong, siya ang natuwa sa kanya. Sa simpleng damit, nakatali ang buhok at tahimik na postura, hindi lamang kumbinsido si Marisol, kundi naantig din ang matandang si Vicente. Kaunti lang ang kanyang sinasabi, may paggalang, ngunit may katotohanan. Hindi siya gumamit ng magagandang salita, ngunit ipinahayag niya ang isang bagay na kahit ang pinakamahusay na artista ay hindi magagawa tunay na presensya. Pagkatapos ng hapunan na yon, hindi na nagalinlangan si Vincent, ito ang magiging tagapagmana ko, sabi niya na may luha sa kanyang mga mata. Ngunit para kay Gael, ang tagumpay na yon ay hindi nagdala ng ginhawa. Nagdala ito ng timbang. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na lumikha siya ng isang bagay na hindi niya makontrol, at iyon ang natakot sa kanya ng higit pa kaysa sa anumang krisis sa negosyo. Sa kabilang banda, nagsimulang matuklasan ni Marisol ang isa pang uri ng alitan. Sa ginhawa ng bahay, na may mainit na pagkain at paggalang, napagtanto niya na hindi lamang ang kasunduan ang hawak niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito itinuturing na problema. Iyon lang. Pinahina nito ito. Hindi ko nais na umasa. Ayokong maniwala na ang mundong ito ay maaaring maging totoo. Ang dilema ay itinaas. Sinubukan ni Gael na protektahan ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang personal. Sinubukan ni Marisol na protektahan ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay kaligtasan lamang. Ngunit hindi pinatatawad ng oras ang mga pagkukunwari. At sa bawat ultrasound, bawat walang tulog na gabi, bawat tahimik na palitan ng mga sulyap, ang kasinungalingan ay tumigil sa pagiging isang pagtatanghal at nagsimulang lumitaw. Tadhana. Habang nagkakaroon ng pagkakapare-pareho ang plano ni Gael at Marisol, nagsimulang maginog ang mga buhay sa paligid nila na may bago at hindi inaasahang koneksyon. Nalaman ni Renata Monteverde, kapatid ni Gael, ang umano'y relasyon ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng isang artikulo sa magazine. Siya, na palaging rebelde, ay nagulat. Gael? Sa pag-ibig? Dad? Parang katangisip lang ang tunog. Nagpasya siyang bumalik sa Mexico City upang makita ito para sa kanyang sarili. Ang pagdating ni Renata ay isang hininga ng hangin sa hermetic mansion ng kanyang kapatid. Sa kanyang masining na enerhiya, ang kanyang direktang tanong, at ang kanyang sensitibong mata, mabilis niyang naunawaan na mayroong isang bagay na kakaiba tungkol sa masyadong perpektong setting na yon. Sa isang sandaling nakaka-relax na pag-uusap, nilapitan ni Renata si Marisol. Ang Luciana ng mga legal na papeles ay isang kalokohan. Ngunit ang babaeng nasa likod ng damit ay totoo. Nakita ito ni Renata. Ang dalawa ay nagsimulang bumuo ng isang maselan na bono, isa ng tahimik na paggalang at magkatulad na mga sugat, kahit na mula sa magkasalungat na mundo.
Samantala, sinalubong muli siya ni Father Julin ang nakakilala kay Marisol mula sa kanyang mga gabi sa kalye sa isang pagbisita sa Monteverde Foundation. Hindi niya ito inalis sa mask, ngunit sinabi ng kanyang tingin, "Alam ko kung sino ka, at alam ko kung gaano ka kahirap na nakipaglaban upang makarating dito." Labis na naantig si Marisol sa reunion. Parang kumakatok sa pintuan ang dati niyang buhay, hindi para kondenahin siya, kundi para ipaalala sa kanya kung sino talaga siya. Sa panig ni Gael, nagsimulang magpakita ng pag-aalala si Esteban. Nakita ng tapat na katulong ang pagbabago ng boss, hindi siya gaanong malamig, mas naabala sa negosyo, at kung minsan ay nakangiti ng hindi namamalayan. "Wala iyan sa kontrata, Gael," sabi niya minsan, sa tono na kalahating biro, kalahating alerto. At may isa pang anino sa abutanaw si Santiago, ang ambisyosong pinsan na kinamumuhian ng pamilya, ay muling lumitaw nang malaman niyang tinanggap ni Don Vicente si Marisol bilang magiging ina ng tagapagmana. Si Santiago ay matalino, malupit at alam ang likuran ng silid ng pamilya. At hindi niya tinanggap na ibinukod siya mula sa isang imperyo na pinaniniwalaan niyang pag-aari niya ng may karapatan. Sinimulan niyang maingat na siyasatin ang pinagmulan ng Luciana Prado. Ang panlabas na presyon na ito ay nakadagdag sa lumalaking panloob na tensyon. Si Gael, sa mga business meeting, ay naabala sa pag-iisip tungkol sa silid ng sanggol, ang mga kamay ni Marisol sa kanyang tiyan, ang paraan ng pagsasabi nito ng salamat na nakangiti ng hindi humihingi ng kahit ano. Siya, na nag-isip ng lahat bilang isang estratehikong plano, ngayon ay naramdaman na pumapasok siya sa isang teritoryo na hindi niya alam kung paano pamahalaan pakiramdam. Sa kabilang banda, nakaranas ng panibagong takot si Marisol. Hindi na siya takot sa gutom o lamig. Takot na maniwala. Ang silid na inihanda nila, ang mainit na paliguan, ang maingat na pagmamahal. Ang lahat ng ito ay maaaring mawala sa isang kisap mata. Kapag ipinanganak na ang bata, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ayokong maging piraso sa isang laro. Hindi ko rin alam kung paano ako mabubuhay nang wala ang init na nararamdaman ko araw-araw. Bukod pa rito, napansin ng obstetrician na gumagamot kay Marisol na si Isk Ximena Salazar, ang isang bagay na kakaiba ang emosyonal na antas ng pasyente ay hindi pangkaraniwan. Nagpakita siya ng malinaw na mga palatandaan ng nakamaskara na stress at pagkabalisa. Sinubukan ni Ximena na kausapin si Gael, ngunit iniwasan niya ito. Kung tutuusin, ito ay isang kasunduan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, ang pagmamalasakit kay Marisol ay lumaki na parang isang hindi inaasahang binhi. Sa gitna ng lahat ng ito, si Don Vicente, bagamat nasa isang matanda na, ay nagsimulang sumulat ng mga liham sa kanyang magiging apo sa tuhod. Binanggit niya ang mga pagpapahalaga, ang mga pagkakamali na ginawa, ang pagmamalaki sa kanyang pamilya, at ang kanyang pagnanais na ang sinumang sumunod ay nagmamahal ng higit pa kaysa sa kanya. Ang mga liham na ito ay itinatago sa isang safe, hanggang sa maglaro sila ng isang mahalagang papel sa pag-ikot ng kwento. Habang lumilipas ang mga araw, ang petsa ng kapanganakan ay papalapit na parang isang walang humpay na orasan. At dahil dito, ang hindi maiiwasang pag-aaway sa pagitan ng isang kasinungalingan. At kung ano ang naging totoo. 2 linggo na lang ang natitira bago ang inaasahang takdang petsa. Mabagal na ang paglalakad ni Marisol, ramdam na ramdam ang bigat ng sanggol at ang bigat ng sarili niyang pagkalito. Ang deal, na sa una ay tila isang malamig na pakikitungo, ngayon ay naging isang siksik na emosyonal na balangkas, at siya lamang ang naaalala pa rin na, technically, ito ay isang kasinungalingan. Isang gabi, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan sa balkonahe ng mansyon, tiningnan ni Marisol si Gael na may matatag na mga mata at sinabi. Kapag ang sanggol ay ipinanganak, ano ang aming susunod na hakbang? Mabagal sumagot si Gael. Uminom siya ng alak, huminga ng malalim, at sumagot ng katotohanang hindi pa niya lubos na nabuo. Hindi ko alam. Hindi ito kailanman naging plano. Hindi na. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, hindi komportable at matamis. Ngunit ang hindi nila alam ay natuklasan na ni Santiago, ang tinanggihan na pinsan, ang lahat. Gamit ang mga koneksyon sa isang tiwaling mamamahayag, nakuha niya ang orihinal na mga dokumento ni Marisol, kabilang ang kanyang form na tatanggapin sa isang pampublikong kanlungan para sa mga buntis na kababaihan. Naghihintay siya ng tamang panahon para kumilos ng may kalupitan sa operasyon. Dumating ang pagkakataon sa welcome party ng sanggol na inorganisa ni Renata sa hardin ng mansyon ng Monteverde.
Lahat sila ay naroon Don Vicente, mga miyembro ng Board of Trustees ng Foundation, mga kasosyo sa negosyo, mga kolumnista sa lipunan. Iyon ang perpektong gabi at, sa kadahilanang iyon, ang pinili ni Santiago. Sa gitna ng toast, kinuha ni Santiago ang mikropono ng may maling kagandahan. Congratulations sa aking mahal na pinsan na si Gail. Para sa kanyang lakas ng loob na alagaan ang isang anak na. Sa katunayan, hindi ito sa kanya. Hindi man lang ito sa'yo. Si Marisol Villa, o sa halip, Luciana Prado, ay walang tirahan hanggang 3 buwan na ang nakararaan. Alam mo ba? Ang katahimikan ay ganap. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Marisol, na naramdaman ang lupa na nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay, bilang proteksyon na likas na kamay, habang ang isa naman ay nanginginig. Namangha si Don Vicente, at nililimitahan ang kanyang sarili sa pagtingin kay Gail, hindi sa galit kundi sa matinding kalungkutan. Totoo ba yan? Tanong niya. Sinubukan ni Gail na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinimulan niyang pag-usapan ang kontrata, ang plano, ang panggigipit. Ngunit bago pa man siya makatapos ay lumingon sa kanya si Marisol at, sa nahihilo na tinig, ay nagsabi. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ako. Kaya ko itong hawakan ng mag-isa. Palagi kong tiniis ito. Sa harap ng lahat, umalis na siya. Dumaan siya sa mga ilaw, sa mga pipi na bisita, sa mga nagielong waiter. Umalis siya ng may dignidad, ngunit sa loob, gumuho ang lahat. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo na si Gail sa kanyang silid. Natagpuan niya ang aparador na walang laman, ang kama ay ginawa, ang kuna ay buo. Umalis na si Marisol. Desperado, tinawagan niya si Esteban, may mga kamera, records, emergency contacts. Ngunit nawala siya na parang anino. Natapos ang pagbabago kinaumagahan, nang tawagin ni Don Vicente, na nakahiga sa kanyang kama, si Gail. Mahina pero matibay ang boses niya. Nabigo ka sa plano. Ngunit marahil nanalo siya sa isang bagay na mas malaki. At pagkatapos, iniabot ng matanda kay Gail ang isang liham ito ay nakasulat sa apo sa tuhod na maaaring hindi niya makilala. Sa loob, mga salita ng pag-ibig, ngunit babala din. Huwag kang magmana ng imperyo kung hindi mo kayang tingnan ang iba ng may sangkatauhan. Ang pera ay hindi nagbibigay ng kaluluwa. Pag-ibig lang ang nakakagawa niyan. Nang umaga din iyon, natagpuan si Marisol, hindi ng mga pulis, kundi ni Renata, na, sa pakiramdam na maaari siyang magtago kung saan siya naroroon, sinundo siya sa paligid ng metro ng Hidalgo. Nakaupo siya sa parehong sulok kung saan nagsimula ang kwento. Nag-iisa, na may tuyong luha sa kanyang mga mata, na tila bumalik sa simula. Ngunit nagdadala ng higit pa kaysa dati. Walang sinabi si Renata. Umupo lang siya sa tabi niya. At makalipas ang mahabang minuto, bumulong si Marisol. Nagsinungaling ako pero nagmahal din ako. Paano nga ba mangyayari ito ng sabay-sabay? Hinawakan ni Renata ang kamay niya. Kasi yan ang tunay na damdamin na ipinanganak. Sa gitna ng gulo, ang epekto ng paghahayag sa publiko ay nagwawasak. Nagpanik ang mga shareholder ng Monteverde Holdings. Ang pangalan ng pamilya ay naging headline sa lahat ng mga pahayagan sa Mexico. Ang milyonaryo ay nagimbento ng pagiging ama upang mapanatili ang mana. Ang stock ay bumaba ng 11 sa loob ng 2 araw. Ang koponan ng AA ay nagtrabaho ng walang pag-aalinlangan upang mapigilan ang pinsala, ngunit ang krisis ay lumampas sa imahe, ito ay panloob. Bagamat nagulat si Gail sa pagkawala ni Marisol, tumanggi siyang ipagpatuloy ang kalokohan. Sa isang pambihirang pagpupulong ng board, kinuha niya ang lahat ng sisihin ako ang nagmanipula ng sitwasyon. Nakaligtas lang si Marisol. Ang kanyang mga salita ay hindi isang paghingi ng paumanhin, kundi isang pagtatapat. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Gail Monteverde ay nagsalita ng hindi mapigilan, nang hindi pinoprotektahan ang kanyang sarili sa likod ng katwiran. Tahimik lang ang mga konsehal. Bahagyang ngumiti ang matandang si Vincent, mahina sa ulo ng silid. Ang krisis ay nagsiwalat kung ano ang hindi mabibili ng kapalaran kamalayan. Samantala, nagtago si Marisol sa bahay ni Renata sa Oaxaca. Malayo sa kabisera, sa iskandalo, sa mga kamera, sa wakas ay nagpahinga siya, ngunit hindi siya nakatagpo ng kapayapaan. Naramdaman niya ang paggalaw ng sanggol ng mas madalas, marahil ay naramdaman din niya ang kaguluhan. Medyo nakatulog siya, lihim na umiyak, at tinanggihan ang mga tawag sa telepono ni Gail, kahit na sinusubukan lang niyang malaman kung okay lang sila ng sanggol.
Hindi ito pinilit ni Renata. Nag-aalok lamang siya ng tsaa, magaan na salita, katahimikan kung kinakailangan. Naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng muling pagtatayo. Alam kong hindi ito ginagawa ng mabilis. Sa bagong gawaing ito, lumitaw si Father Julien isang hapon na dinala ni Renata. Walang kasok, walang payo. Isang notebook lang sa kanyang mga kamay, isang regalo dito kung gusto mong sumulat sa anak mo. O para sa iyong sarili. Minsan, mas madaling magsalita sa papel. Tinanggap naman ni Marisol. Kinagabihan, nagsimula na siyang magsulat. Mga liham para sa sanggol. Mga liham sa buhay. Mga liham para kay Gael na hindi kailanman maihahatid. Ang pagsusulat ay ang tanging paraan upang ayusin ang kaguluhan. Gayunman, ang oras ay sumusulong. Malapit nang ipanganak ang sanggol. Bumalik sa Mexico City, nagsimulang harapin ni Gael ang isang bagong katotohanan. Walang garantisadong mana, walang Marisol, walang paliwanag. Ngunit may nagbago sa loob niya. Nagsimula siyang bumisita sa mga dini upang makipag-usap sa mga batang negosyante, upang maingat na suportahan ang mga proyektong panlipunan, hindi dahil sa pagkakasala, ngunit dahil sa pagbabagong anyo. Si Esteban ang humarap sa kanya. Mahal mo pa rin ba siya? Tigilan mo na ang paghihintay ng kapatawaran. Sumunod ka sa kanya. At maging handa na hindi tanggapin. Hindi sumagot si Gael pero nagsimula na siyang magplano. Makalipas ang ilang araw, naglakbay siya patungong Oaxaca. Dumating siya sa bahay ni Renta nang walang pag-aalinlangan. Tinanggap niya ito nang may mahinahong tingin at, bago siya nagtanong, sinabi niya. Nasa ospital siya. Nasa daan na ang bata. Tumigil ang mundo. Tumakbo si Gael tulad ng dati. Dumating siya sa maternity hospital sa oras upang makita siyang magtrabaho. Nang makita siya ni Marisol sa pintuan, napuno ng luha ang kanyang mga mata, hindi sa sakit kundi sa alaala. Wala siyang sinabi. Hinawakan lang niya ang kamay nito. At pinayagan niya ito. Nang gabing iyon ay isinilang si Mateo, isang malusog na sanggol na may maingat na mga mata at malakas na ekspresyon tulad ng sa kanyang ina. Bulalas ni Gael. Hindi dahil siya ay isang ama. Ngunit dahil sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang pag-ibig ng walang kontrata, walang kontrol, walang garantiya. Ang kapanganakan ni Mateo ay hindi nagwakas sa kasaysayan, ngunit muling sinimulan ito. Tahimik ang mga sumunod na araw sa ospital pero puno ng kahulugan. Naroon pa rin si Gael pero nasa likuran. Hinintay niya ang mga tagubilin mula kay Marisol, nirerespeto niya ang espasyo nito. Alam kong wala na akong mahihiling, magalok lang ako. Sa kabilang banda, pagod na si Marisol. Ang kapanganakan, ang pagkakalantad sa publiko, ang mga trauma na halos hindi gumaling. Ang lahat ng ito ay nagdududa sa bawat kilos. Ngunit nang makita niya si Gael na hawak si Mateo, maingat na iniindayog ito, kumakanta ng mahinahon kahit hindi tono, iba ang nakita niya. Hindi na siya ang lalaking nag-hear sa kanya. Siya ay isang sirang tao na nagsisikap na muling itayo ang kanyang sarili. Bumalik sa bahay ni Renata, na nababagay na sa pagtanggap sa ina at sanggol, nagsimulang gumaling si Marisol. Ang mahabang paliguan, ang amoy ng tsaa, ang katahimikan ng mga bundok, lahat ng ito ay gumaling mula sa loob. Sa kauna-unahang pagkakataon, naalagaan niya ang kanyang anak ng may dignidad. Ngunit ang pinakamalaking pag-aalaga ay nasa kanyang sarili pa rin. Si Renata ang nagmungkahi. Kailangan mong sumulat sa kanya. Hindi para sa sanggol. Kinuha ni Gael ang bola. Bagamat hindi ito natupad. Sabihin mo ang lahat. Tinanggap naman ni Marisol. Gabi-gabi siyang nagsusulat. Nagsimula ito sa galit. Pagkatapos ay may kalungkutan. Kalaunan na may nostalgia. At sa wakas, na may pag-asa. Hindi na siya nagsusulat ng mga liham para makatakas. Sumulat siya ng mga alaala ng mga taong nakaligtas at hinayaan ang kanyang sarili na mabuhay. Samantala, bumalik si Gael sa Mexico City na nagbago. Tinanggihan niya ang posisyon ng ibinigay niya ang pagkapangulo sa kanyang kapatid na si Renata, na may pag-apruba ng lupon ng mga direktor, at pinanatili lamang ang isang papel na tagapayo. Sabi niya, ayoko ng empire. Gusto ko ng oras. At layunin. Nagatubili ang mga shareholder, ngunit nakialam si Don Vicente sinuman ang tumalikod sa kapangyarihan dahil sa pag-ibig. Iyan ang tunay na tagapagmana.
Itinatag ni Gael ang isang proyekto na tinatawag na Roots upang bigyan ng pagkakataon ang mga ina na walang tirahan. Gusto kong ibalik ang natanggap ko sa pinakatapat na paraan, pagbibigay ng espasyo, hindi pagbibigay. Ang proyekto ay nagsimula ng maliit, ngunit hindi nagtagal ay nakakuha ng suporta, kabilang ang internasyonal na suporta. Unti-unti, ang pangalan ni Monteverde ay bumalik sa mga headline, ngunit para sa isa pang kadahilanan, pagbabagonganyo ng tao, hindi iskandalo. Makalipas ang ilang linggo, na nasa ganap na pisikal at emosyonal na balanse, nakatanggap si Marisol ng sobre. Sa loob ay may mga liham mula kay Don Vicente kay Mateo, na itinago ni Renata. Sa isa sa mga ito, sinabi ng matanda, "Alam ko na hindi lahat ng bagay na nagsisimula sa kasinungalingan ay nagtatapos sa katotohanan. Ngunit kung minsan, ang katotohanan ay kung ano ang maaari nating itayo pagkatapos ng pagkahulog ng mga maskara." Sigaw ni Marisol habang binabasa ito. Noong araw ding iyon, napagdesisyonan niyang bisitahin si Gael. Hindi sa pangako ng pagkakasundo. Ngunit sa lakas ng loob ng isang taong nakakaalam na ang pag-ibig ay nangangailangan ng presensya, hindi pagiging perpekto. Dumating siya sa punong himpilan ng raises ng walang babala. Natagpuan niya si Gael na napapalibutan ng mga voluntaryo, nakabalot ang kanyang mga manggas ng polo, at pinupunasan ang sahig ng isang hinaharap na silid ng mga bata. Nakita niya ito. At siya ay nagyelo. Umiti lang siya at sinabing, "Handa na akong magsalita." Ngunit ngayon, tulad ni Marisol, ang babaeng ako, na kung saan ako ay naging, at ang isa na hindi pa natutuklasan. Ibinaba ni Gael ang kanyang mga kagamitan, lumapit at sumagot. "So, magkasama na lang tayo sa pag-aaral." Sa mga sandaling iyon ay wala pang kiss. Ni mga pangako. Isang mahaba at tahimik na yakap lamang, ang uri ng yakap na hindi nagsasara ng isang kwento, ngunit nagbubukas ng isang bagong kabanata. Ang muling pagkikita ni Marisol at Gael ay minarkahan ang simula ng isang bago at hindi tiyak na yugto. Bagamat mas mature ang bono ng dalawa, ang tunay na buhay ay nangangailangan ng mahirap na desisyon. Hindi na sila sumasangayon o protektado ng mga kasinungalingan. Kinailangan nilang magtayo ng isang bagay mula sa simula, kasama ang mga bagahe na dala nila. Si Marisol, na nagpapasalamat pa sa proyekto ni Raises at sa mga pagbabago ni Gael, ay tinanggihan ang anumang uri ng otomatikong emosyonal o pangekonomiyang pag-asa. Isang bagay ang kanyang iminungkahi, nais niyang magtrabaho sa proyekto, ngunit bilang isang ordinaryong collaborator. Walang mga pribilehiyo. Hindi siya nag-aalinlangan dahil siya ang ina ng anak ng tagapagtatag. Nagatubili si Gael. Ang kanyang likas na katangian ay protektahan siya. Ngunit napagtanto niya na ang tanging paraan upang mapanatili ang bono ay ang tanggapin ang kanyang kalayaan. Sumangayon. At doon, sa pagitan ng mga spreadsheet, pagpupulong ng komunidad at pagbabago ng lampin, nagsimula silang magkita muli bilang pantay-pantay, isang bagay na hindi pa nila nararamdaman. Samantala, inihahanda na ni Santiago Monteverde na napahiya at ipinatapon sa Family Council ang kanyang huling liham. Dahil sa sama ng loob at uhaw sa paghihiganti, nakakuha siya ng akses sa mga lumang talaan ng bangko ng Monteverde Group na kinabibilangan ng mga kahinahinalang kontrata sa mga kumpanya ng Shell, na ginawa noong 1990 noong nangunguna pa si Vicente. Nagbanta siya ibabalik niya ang pagkapangulo ng Monteverde Foundation, o ibibigay niya ang mga dokumento sa pahayagan na sinisira ang mga dekada ng pamana ng pamilya. Si Vincent, na nanghihina na, ay tinanggap ang balita bilang isang mortal na dagok. Samantala, nagkasakit si Mateo, na ngayon ay 2 buwang gulang na. Lagnat na walang malinaw na dahilan. Ang mga doktor ay nagsalita tungkol sa pagmamasid, ngunit ang takot sa pinakamasama ay nakabitin sa hangin tulad ng isang ulap. Buong magdamag na nagising si Marisol. Si Gael, sa kanyang tabi, ay naramdaman ang kawalan ng kakayahan ng isang tunay na ama. Hindi niya mabibili ang kalusugan, hindi niya ito malulutas sa pamamagitan ng mga kontrata. Ang buhay ay hindi mahuhulaan. At iyon ang nagsira sa kanya sa loob. Sa linggong iyon, nagkaroon ng matinding pagulit si Vicente. Sa ospital, mahina, isa lang ang hiniling niya, makita si Mateo. Sa kabila ng lagnat, pinayagan ng mga doktor ang maikling pagbisita sa ospital. Magkahawak kamay sina Marisol at Gael, at kinuha ang sanggol. Nakita ni Vincent, nang makita ang kanyang apo sa kanyang mga bisig, umiiyak. Hindi siya nagsalita tungkol sa imperyo, o pera, o kahihiyan. Bumulong lang siya.
Ito ang kinabukasan na karapat-dapat na mabuhay. Makalipas ang ilang araw, namatay si Vicente. At kasama nito, ang lahat ng simbolikong puwersa ng patriarka ng pamilya Monteverde. Inihayag ang pangwakas na kalooban. Laking gulat ng lahat, hindi iniwan ni Vincent ang imperyo kay Gael, ni kay Santiago, ni kay Renata. Iniwan niya ang lahat sa mga kamay ng Reyes Foundation, na may isang sugnay na ito ay pinamamahalaan ng isang konseho na binubuo ng mga dating benepisyaryo ng kanyang mga programang panlipunan. Takot na takot si Santiago. Ngumiti si Renata. Ipinikit ni Gael ang kanyang mga mata at naunawaan. Ginawa ng matandang lalaki ang imperyo bilang isang pamana. Ngunit hindi na muling tatanggapin ni Santiago ang pagkatalo. 2 araw matapos basahin ang testamento, lumabas ang ipinangakong iskandalo, sumabog sa lahat ng pahayagan ang mga akusasyon ng katiwalian mula sa nakaraan. Inilabas na ni Santiago ang lahat, kahit alam niyang makakapinsala ito sa sarili niyang pamilya. Naglunsad ng investigasyon ang pulisya. Pansamantalang i-freeze ng gobyerno ang mga ari-arian ng grupo. Nanganganib ang mga proyektong panlipunan. At ang pangalan ni Monteverde, na nakaipon ng napakaraming dugo at sakripisyo, ay magkasing kahulugan na ngayon ng iskandalo. At sa kontekstong ito, dahil hindi pa rin matatag ang kalusugan ni Mateo, nawasak ang imahe ng pamilya at nanganganib ang kinabukasan ng pundasyon, tiningnan ni Marisol si Gael at sinabi, "Siguro panahon na para tumigil na sa pagtakbo. Ipaglaban mo kung ano ang mahalaga. Upang sumangayon, malapit na ang climax. Hindi lang ito pagpipilian sa pagitan ng pag-ibig o imperyo. Ito ay isang pagpipilian sa pagitan ng nakaraan at hinaharap." Ang balita ng iskandalo ng Monteverde ay kumalat na parang apoy sa tuyong brush. Sumiklab ang mga protesta sa harap ng mga tanggapan ng grupo ng mga negosyante. Ang mga influencer at politiko ay humihingi ng mga pampublikong posisyon. Ang kapaligiran ay isa sa paghihimagsik, ngunit din ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking kapalaran ng Mexico ay nakataya, at ngayon, din, ang integridad ng pundasyon ng Reyes. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi nagtago si Gael Monteverde. Nagpatawag siya ng press conference. Nakaupo siya sa harap ng dose-dosenang mga reporter, na may naka-on na mga kamera at mga masugid na mikropono. Sa tabi niya, Renata. Sa likod, maingat, si Marisol kasama si Mateo sa kanyang kandungan. Huminga siya ng malalim. At sinimulan niya. "Ako si Gael Monteverde. Sa halos buong buhay ko, nabuhay ako para mapanatili ang isang imperyo. Nagkamali ako ng desisyon. Nililinlang ko ang mga tao. Nagkamali ako. Sa araw na ito, narito ako upang sabihin sa iyo ang lahat. Tanging ang katotohanan lamang ang makapagliligtas sa kung ano ang mahalaga." Pagkatapos ay ikinuwento ni Gael ang buong kwento mula sa inheritance clause, hanggang sa kontrata kay Marisol, ang charade ng paternity, ang pagbabagunganyo na naranasan niya, ang pagkamatay ni Vicente. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali. Ngunit may iba pa siyang ginawa, tinalikuran niya sa publiko ang kanyang mana, kahit alam niyang hindi na ito kailangan. "Ayokong magkaroon ng kahit anong bagay na hindi pa nabubuo ng may integridad. Kung may isang bagay na magdadala ng aking pangalan, hayaan itong maging totoo. Naway maging katulad ni Marisol ang mga nanay. Hayaan siyang maging anak ko na nagturo sa akin ng higit pa sa loob ng 2 buwan kaysa sa natutunan ko sa mga dekada." Ang katahimikan ng silid ay libingan. Sa pagtatapos ng press conference, isang reporter ang nagtanong, "Kasama mo pa rin ba si Marisol?" Tumingin siya sa likod. Napatingin sa kanya si Marisol na may bagong kislap sa kanyang mga mata. Bago pa man siya makasagot, lumapit siya, dala ang mikropono sa kanyang kamay. "Hindi. Hindi ako kasama niya. Nasa tabi niya ako. Sapagkat sa kanya ako ipinanganak na muli." Ang silid ay sumabog sa palakpakan, hindi ng madaling pagsangayon, ngunit ng tunay na damdamin. Bihirang makita ang katotohanan sa mga pampublikong pag-uusap. At doon, sa sandaling iyon, 2 tao na nagsimula ang lahat sa isang kasinungalingan ay nagpakita kung ano ang pag-ibig ng may tapang. Nang gabing iyon, sinubukan ni Santiago na tumakas sa bansa. Inaresto siya sa airport. Kabilang sa mga akusasyon na siya mismo ang naglabas ng liwanag ng mga transaksyong pinansyal na nakakompromiso rin sa kanya. Ang kanyang plano ng pagkawasak ay bumaling laban sa kanya. Tahimik na dinala siya ng mga pulis. Walang pamana para sa kanya. Isang aralin lamang.
Sabay na umuwi sina Gael, Marisol at Mateo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nang walang kontrata, walang lihim, walang takot. Ibinigay ni Gael ang pamamahala ng pundasyon sa isang grupo ng mga dating walang tirahan, gaya ng itinakda ni Vicente. Pinanatili niya ang isang papel sa pagkonsulta habang nagsisimula ng isang bagong negosyo, isang bagay na maliit, personal, na nakatuon sa solidarity economy. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Marisol na mag-aral ng pedagogy. Gusto kong magtrabaho kasama ang mga mahihinang bata, tulad ng ginawa ko dati. Ganap na gumaling si Mateo. At sa ikatlong kaarawan ng sanggol, nagkaroon sila ng maliit na party sa hardin ng bahay ni Renata. Mga matalik na kaibigan lamang. Sa pagitan ng mga yakap, chocolate cake at katahimikan ng isang taong nakaharap sa kabuluhan at nakaligtas, lumuhod si Gael sa harap ni Marisol, nang walang singsing, nang walang ensayo na pagsasalita, at nililimitahan ang kanyang sarili sa pagsasabing, "Ayokong pakasalan ka para sa kapakanan ng isang imperyo. Nais kong mabuhay sa piling mo. Kasi, sa piling mo, naiintindihan ko kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng bahay." Ngumiti siya. Sumagot siya ng may luha sa kanyang mga mata. "At sumangayon akong mahalin ka. Dahil sa iyo, natutunan ko na walang sinuman ang kung saan sila nanggaling, ngunit kung ano ang pinili nilang maging mula ngayon. Iyon na ang katapusan ng isang kasinungalingan. At ang simula ng lahat ng bagay na totoo." Ilang buwan na ang lumipas mula ng makasaysayang press conference na iyon. Ang alikabok ng iskandalo ay naayos, ngunit ang pamana ng kung ano ang naranasan ay patuloy na lumalaki, hindi sa mga gusali o kita, ngunit sa mga taong naantig ng isang tunay na kwento ng pagtubos. Pinalawak ang Races Foundation. Nakita niya ito sa iba pang mga lungsod. Ang mga babaeng walang tirahan, mga nag-iisang ina, mga kabataang walang akses sa edukasyon, lahat ay natagpuan doon ang higit pa sa tulong dignidad. At sa lahat ng pader ng pangunahing punong himpilan ay nakaukit ang isang parirala mula sa tagapagtatag. Hindi ito tungkol sa pagsab ng iba. Ito ay tungkol sa paglalakad sa tabi nila. Si Gael Monteverde ay naging isang hindi nakikilalang tao sa mga taong nakakakilala sa kanya sa nakaraan. Pinalitan niya ang mga marangyang kotse para sa determinadong kape, ang tensyonadong pagpupulong sa hapon sa parke kasama si Mateo. Mayroon pa rin siyang mga negosyo, ngunit may ibang pananaw ang isang mahusay na negosyo ay isa na nagpapabuti sa mundo. Si Marisol, na ngayon ay isang estudyante sa universidad, ay naging simbolo ng pagpapabuti sa sarili. Inanyayahan siyang magsalita sa mga paaralan, sa mga kongreso, ngunit tumanggi siya sa anumang katanyagan. "Hindi naman ako ehemplo. Ako ay isang tao lamang na kumuha ng panganib at nagpasya na huwag sayangin ito." Ang kanyang mga salita, laging simple, ay mas malalim na naantig kaysa sa anumang masalimuot na pananalita. Lumaki si Mateo na napapaligiran ng pag-ibig, mga libro at kalayaan. Isang nakangiti at mausisan na batang lalaki na mahilig gumuhit at makinig sa mga kwentong na imbento ng kanyang ina, halos lahat ay inspirasyon ng kanyang sariling mga peklat. At para kay Renata, siya ang naging cultural curator ng foundation. Pinaghalo nito ang sining, pagsasama at memorya. Lumikha siya ng mga eksibisyon na may mga bagay na donasyon ng mga taong walang tirahan, tumutulo na sapatos, nakalimutang mga manika, sirang mga tiket na nagbabago ng sakit sa kagandahan. Tulad ng sinabi niya mismo, lahat ng nabubuhay ay maaaring umunlad kung ito ay tiningnan ng may pag-ibig. Sa country house na tinitirhan ni Marisol, Gael at Mateo, simple at katahimikan ang naghahari. Isang maliit na hardin, isang duyan sa balkonahe, nakakalat na mga laruan at amoy ng sariwang brewed na kape. Doon, tuwing linggo, binabasa nila ang mga lumang liham mula kay Don Vicente. Natawa sila sa formal na ekspresyon ng matandang patriarka at naantig sa huling mensahe nito. Kung ang pagmamana ay isang karapatan, ang pagbabago ay isang pagpipilian. Pinili mong magmahal. Naway ito ang pamana ng ating pamilya. Hindi perpekto ang kwento ni Gael at Marisol. Nagsimula ito sa mga kasinungalingan, dumaan sa mga pagkalugi, iskandalo, pagtakas at peklat. Ngunit natapos niya ang isang bagay na mas bihirang kaysa sa anumang kapalaran. Katotohanan, pag-ibig at kalayaan. Makalipas ang ilang taon, tumakbo si Mateo sa hardin na may hawak na eroplano na papel at sumisigaw na sasakupin niya ang kalangitan. Pinagmamasdan siya ni Gael at Marisol mula sa balkonahe, magkahawak ang mga kamay, tahimik na ngiti. Lumubog ang araw sa lumang bahay ni Don Vicente, na ngayon ay ginawang kanlungan ng kultura para sa Races Foundation.
Nilapitan ni Marisol ang kanyang anak at sinabing, "Ipinanganak ka mula sa isang mahirap na kwento, mahal ko. Ngunit kung ano ang itinayo niya gamit ito, iyon ang mahalaga." At si Mateo, na may nagniningning na mga mata, ay sumagot, "So, pwede naman tayong magsimulang muli, di ba?" At nagsimula silang muli. Araw-araw. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso, ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng pagbabagong anyo at tunay na pag-ibig. Iwanan ito sa mga komento ano ang pinakagumagalaw sa iyo. Sa palagay mo ba ang mga kasinungalingan ay maaaring maging totoo? Naranasan mo na ba ang katulad nito? Tulad ng mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya para sa mas matinding kwentong tulad nito. Tandaan walang sinuman ang nanggaling kundi kung ano ang pinili mong maging. Dagdag pa niya, naniniwala rin ako sa mga bagong simula. Ipalaganap natin ang mensaheng ito,